Makinatawan ng Amerika, New Zealand at United Nations ang makakapulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ngayong araw. Sa pulong naman, kasamang isang mataas na opisyal ng China, kahapon matapang na idinetalye ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga harassment na dinanas ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Live mula sa Lao People's Democratic Republic, yung unang balitang kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan! Magandang umaga, Igan. Magandang umaga mga kapuso. Oras po natin dito sa Lao PDR, 6:18 in the morning, 7:18 dyan sa Pilipinas. Tulad na nabagit mo, Igan, naging laman ng balita hindi lamang dyan sa Pilipinas kundi maging sa mga foreign news outlets ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa Leaders Retreat at gayon din sa ASEAN-China Summit kahapon, kung saan sa harap ng isang mataas na opisyal ng China, dinetalye niya sa mga kapwa niya leader sa ASEAN ang mga tinawag niyang agresibo at illegal na aksyon ng China sa South China Sea. At kasabay niya, nanawagan siya ng pagbuo ng isang Code of Conduct sa South China Sea at dapat na itong madaliin ang mga aksyon ng China, pagpapakita raw ng patuloy na paglawag nila sa international law. At anya, sa kabila ng positive development sa mga dialogo sa China, nananatiling tensyonadong sitwasyon at patuloy pa rin nakakaranas ang Pilipinas ng harassment at pananakot mula sa China Coast Guard at Chinese military. Sa isang panghiwalay na pulong sa ASEAN-Japan Summit, sinabi naman ng Pangulo na maituturing na transnational problem ang mga agresibong aksyon sa East at South China Sea na nakaapekto sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon at tungkulin daw ng ASEAN na bantayan ang maritime security at territorial integrity. Bagamat hindi katakatakang marami mga bansa sa ASEAN ang nangingiming pumanig sa Pilipinas sa usaping ito dahil sa isang major trading partner nilang China, iginit ng Pangulo na hindi dapat ihiwalay ang economic cooperation sa political security. Kaugnay pa rin ito, hinimok ng Pangulo ang mga kapwa ASEAN leader huwag magbulag-bulagan sa mga anyay iligal at agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Taliwas daw kasi ang mga aksyong ito sa layunin ng ASEAN na magkaisang humarap sa mga banta laban sa mga miyembro at ang pananahimik sa gitna ng mga bantang ganito na kapagpapahina sa ASEAN. Hindi naman daw ito pagkiling sa isang panig kundi pagpapanatili lamang ng rules-based international order at pagsunod sa international law. Samantala, Igan, sa isang panayam, iginit naman ng Chinese Foreign Ministry na sa tingin nila generally stable ang sitwasyon sa South China Sea at nananatili raw silang committed sa pag-aayos ng maritime differences sa pamamagitan ng dialogue at konsultasyon na nakabatay sa historical facts at international law. Tutol lang daw sila sa anumang panghihimasok at patuloy daw nilang poprotektahan ang kanilang soberanya. Patuloy raw makikipag-ugnayan ng China sa ASEAN countries para sa maayos sa pagpapatupad ng Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea at para umusad ang Code of Conduct. At ngayong umaga po mga kapuso, huling araw na ng ASEAN Summit at una sa schedule ngayon ang ASEAN-US Summit kung saan iba't ibang mga paksa ay nasama at tatalakay, kabilang dyan siyempre ang issue sa South China Sea. Igan? Ivan, balikan ko lang yung naging talumpati ni Pangulo, no? Sa harap ng ASEAN members. Matapang to no? Yung pambubuli, harassment. Anong impormasyon natanggap mo? Yung bang leader ng China na nandun, nalulubog ba sa upuan niya o wala lang? Igan, alam mo, wala tayong access sa mga mismong interventions at hindi rin naglabas ng video ang Malacanang nung mismong binabanggit ng Pangulo yung mga bagay na yan. Pero ang naglabas na lamang ng pahayag ay yung Chinese Embassy. Okay. Yung aktual na naging reaksyon ni Premier Li Qiang, hindi natin alam. Bagamat yung ibang mga ASEAN leaders, may mga pumanig sa posisyon ng Pilipinas tulad na lamang halimbawa ng Singapore, si Prime Minister Lawrence Wong. Kinilala niya yung risk o yung banta na posibleng mag-escalate itong tensyon sa West Philippine Sea. Maaaring magkaroon ng isang aksidente na tuluyang humantong sa digmaan. Igan. Okay, mapag-usapan din ba yan mamaya sa pulong with U.S. Secretary of State Antony Blinken? Panigurado, Igan. Isa yan sa mga malalaking issue na itinutulak siyempre ng Estados Unidos dahil alam natin, kaalyado natin ng Amerika sa issue na to. Pero bukod dyan, mahalagang trade route kasi ang South China Sea at nasa interest din ng Amerika na maging malaya at mapayapa ang rutang yan at kung hindi, magkakaroon ng malaking consequences o repercussions sa international trade kapag nagkaroon ng kaguluhan dyan sa South China Sea. Ivan, diretso uwi ka na ba kasama ng Pangulo sa Pilipinas?
Yes, Igan, ang huling schedule namin mamaya, magkakaroon siya ng press conference kasama namin alas 4 ng hapon dito, bali alas 5 dyan. At pagkatapos nun, uwi na ng Pilipinas. Inaasahan ang pagdating namin sa Pilipinas, Igan, alas 10 mamayang gabi. Okay, congratulations. Ingat ka dyan. Maraming salamat, Ivan Mayrina, live mula sa Lao People's Democratic Republic.